So ito mga kabrad, kung mapapansin nyo yan, ayan, ito siya. Kailangan nyo tuklapin yan para, ayan. Huwag kayong madali naman tuklapin yan, ayan. Natuklop siya. Tapos, tsaka nyo ngayon, um, so ayan mga kabrad, napakaganda nga po sa ating lahat. Para po sa video natin ngayon, gagamutin lang natin yung ating mga pabo dahil ngayon panahon ng mga tagbulutong. So ganito ang ginagawa namin ni Joel pagka nagagamot kami ng may bulutong na pabo o kaya mga manok. Ito mga brad, pakikita namin sa inyo yung ginagawa namin ni Joel. So, ngayon mga kabrad, so ito ang ginagawa namin ni Joel. Ito, well, puro chick booster na to. Chick booster. Para sa kanila lang yan. Para dito lang sa ating mga pabo to. So ito, bumili si Joel ng chick booster, pero paubos na rin to. Pero ito may halo na itong mais well, di ba? Naluan na ni Joel ng mais. Ngayon, ito, totoo nito, meron na itong nilagyan mo na well ng paminta. So dagdagan mo na lang well. So ayan, dadagdagan ni Joel ng paminta. Yung pino, okay na. Ayan. Kasi pagka purong paminta ang inano natin sa kanila, parang hindi nila makain. So ito, ngayon ito yung ipapakain natin dito sa ating mga alaga. Ang kailangan lang ditong kainan nila yung hindi matatapon, yung hindi masasayang. Yung bang kumbaga dun sa may kainan talaga. Well, kahit yung sa may pulawel. Tapos, bukod dito sa nilagay naming ni Joel dito sa patukan niya, may paminta. Yung sa bulutong mismo, papahira natin ng sa halip na lulusawin natin sa tubig. Mas maganda ng mga kabrad kung langis. Sa langis siguro. Ihalo natin yung paminta. Pero dito mga kabrad muna, dito natin pakakain. Yung parang hindi nasasayang. Ano na kayo? Ito well pagaling na rin to well di ba? Yung ito ay malalaki. Dati rin kasi ito mga kabrad, may bulutong. Tinaga lang ni Joel do sa paminta. Parang kulang pagkainan. Kulang yung pagkainan nila well. Yung sa malaki well. So, ito kasi malalaki na ito mga kabrad, na to, galing na rin sa bulutong yan. Kahit madudungis nga yung mga mukha. Pero, ayun, okay naman, gumaling. Pag di natin kasi mga kabrad, pinagapan yung mga bulutong na to. Posible yan, yung may mga klase-klase ka na sin ng bulutong. Minsan, yung bulutong nando sa pinakaano nila, sa ngala-ngala, sa dila. Yun, doon nagko-cause ng hindi sila makakain. Kaya doon nawawala, nauubos yung ating mga alaga pagka ganun. Kaya dinagdagan ni Joel ng pagkain. Sa panahon ngayon kasi mga kabrad talaga, tagbulutong. Ngayon, panahon na to. Init, ulan. Mas ganyan. So, ayan. So ngayong panahon kasi ng tagbulutong mga kabrad, yung ganitong init, tapos ng ulan,
Pero marami na rin nagsubok ng sa ganitong pamamaraan ng paggagamot ng bulutong, yung sa paminta. Kami naman ni Joel, ang ginawa namin nga, ayun, hinalo namin dun sa pagkain para yung pino, mga kabrad, importante pino. Para ayun, ano ko tingnan niyo naman mga brad, gustong-gusto nilang kainin. At least yun, loob, yung sa labas na mga kabrad, ang gagawin naman natin diyan, yun nga, yung tutunawin yung paminta doon sa sa oil, o kaya siguro sa betadine, subukan natin doon sa betadine. Ang importante kasi din, ipapahid natin doon sa pinanggalingan ng bulutong. Hindi basta, kasi yung iba kasi ang ginagamit, tubig. Yung bagay, yung paminta, doon nilulusaw. Pero kami naman ni Joel, ang gagawin namin, yun sa betadine. At least kahit paano, merong yung betadine kasi talagang yan, gamot sa mga sugat. Effective na gamot. Tapos may kasamang paminta. Yun mga kabrad ang gagawin namin. Ayan o. Sayang kasi ito mga karod, ito naubos na naman. Dahil yung mga nakarang panahon kasi, ganyan din ang nangyari, hindi namin naagapan. Naubos yung aming mga sisiw na pabo. So ngayon ang gagawin natin, yun nga, gagamutin na natin, naagapan natin. Ito pwede namang iwalay na ito sa kanilang mga nanay dahil malalaki na sila. Sayang kasi ito, napakarami. Marami na nga rito mga kabrad na nawala. Dahil ang isang akay, bali ito, 3 akay ito. Ang unang akay na ito nasa mga 14 na sisiw. Tapos isang 10 na sisiw at isang 8. O ibig sabihin nasa mga 32 na ano na yun, ng mga sisiw. Ngayon nasa mga 20 na lang mahigit ito mga kabrad. Nasa mga 22, mga 23, mga gano'n na lang to. Marami nang nawala, halos 10 ata. So ito naman yung ating mga dumalaga mga kabrad na to, yan. Nanggaling sila sa mga bulutong. Ngayon naka-recover sila, gumaling. Dahil nga dun sa ginagawa ni Joel na pamamaraan kung paano painumin o pakainin sila ng kanilang feeds na may halong pamintang pino. Yung pino mga kabrad ang ginagamit natin. Ito yung mga dumalaga natin. Ayan. So yun nga, iniintay lang natin si Joel na ano. Sayang kasi mga kabrad kung ito ano natin to, yung mapapabayaan. So ngayon, ganun lang gagawin natin. Bawat kain nila, kahit sa mga sisiw na manok, bili natin ng ng paminta. Bigyan ko ito pambili, no? Yung 90 pesos, marami na. Oo nga, oo. Kasi ano yun, lang. Ayos yung ano mo na yan, lagayan. Nang? Naglagyan kanina ito. Ito ba yan? Hindi, lalagay, ibibidyo ko. So, ayan. So, ito mga kabrad, betadine. Ito yung natin, ilalagay, ihahalo sa paminta.
Sige. Hop. Okay na yan. Sa halip na yung tubig na ilalagay natin, lalagyan na natin siya ng betadine. Sige pa. Hop. Yan. So ito lang mga kabrad. Tapos gagamit tayo ng bulak. Ano na ba? So alam naman natin ang betadine mga kabrad, ano yan, talagang panggamot, ginagamot yan talaga pang sugat. Kaya ang gagawin natin, ito hinalo natin yung paminta, pino mga kabrad, at saka yung betadine na. Ayan, so, yan, sige. So ito, gagamitin, gawakan mo na lang yun, ako na mag. So, dito pala gumaling na no? Betadine nga kasi yan eh. Oo. So, ayan. Ito. So ito mga kabrad, yung itong sisiw na pabo na to, ito kung mapapansin nyo, yan bulutong yan. Itong nasa unahan niya na yan, bulutong. Nung tsinaga ni Joel sa betadine pa lang yan wala pang paminta yun. Gumaling na Ayan kung mapapansin nyo yan, ito to. Okay na yan, saan pa ba meron siyang... Ayan Ito, yung mga ganito. Ayan. Ano natin Dala. Ito. Lalagyan din natin. Ito, ano ba ito? Ayan. Palong yan. Wala na rin po dati. Patuyo na yan eh. Ang ano na lang, yung mawala yan yung bulokong na yan. So ito mga kabrad, ang kinainaman nito sa yung pinaghalong betadine at saka yun yung paminta. Ito pinanggalingan tuwid ng di ba? Okay na siya. Yan kay lalamunan niya kung ano. Minsan kasi mga kabrad, ang natin, yung mga alaga natin minsan, yung pagka wala silang gana, ayun, tsaka may yun. Parang ito, natin may puti. May puti siya. Diba? Puti Ano yan? Yung ano yan? Bulutong na rin. Oo. So, ayun, tutuklapin natin mga kabrad to. Ayan Nana. Ayan, wala na. Ayan. Hindi natin lagay. Yung sali na nandun. Para hindi tayo masirapan. Yan kanya naman mga kabrad. Sa tingin ko kasi sa paminta pa lang na ginawa ni Joel na ginamot niya, natuyo na. Natuyo na pero iba pa rin siguro lalo na kung meron lalagyan natin ng betadine. Siguraduhin lang mga kabrad yung ito dalawa yung kulungan nyo na pagka nalagyan na dun sa kabila yung mga nalagyan na natin ng yung Lagay yung pinto. Hindi. Sa mga sisiw din natin ng mga monocoil, meron no? Pero gumaling talaga yung inano mo na yan. Yung tsaga lang. Tinaga ko lang yun sa betadine sa paminta. Hindi naman sila payat na di ba? Ito. Yan, may yun, bulutong yun, sa mukha. Ito, yan mapapansin nyo ito, ayan, bulutong yan, nasa dila na yan. Kailangan matanggal natin yan. Yan diba? Yan yung sinasabing kailangan tutuklapin natin. Ito sa mukha. Ito.
sa katawan niya. Ito, to. Sa katawan, tingnan mo yung katawan. Pati sa dila, ang ginawa natin mga kabrad, tinuklap natin yung nasa dila. Siguraduhin nyo lang mga kabrad na yung pagka yung mga sisiw nyo na meron ng mga bulutong nakita nyo, yan nyo na, ibukod nyo na kagad. Malakas makahawa tong yung bulutong. Kanina, nagtanong ako dun sa bilihan ng mga gamot, ang sagot sa akin. Tinanong ko siya kung meron ako kayong gamot para sa bulutong. Ang sagot niya sa akin, wala daw dahil unang-una sa akin, wala naman daw gamot na nabibili pang bulutong. Hindi na ako sabi ko, yun na nga lang gagawin namin ni Joel. Ito, gumaling na rin to, di ba? Ayun, sa mata. Ayun. Ayun. Ito, wala. Ayun. Wala. Yun ang problema natin mga kabrad sa sa ganitong panahon, yung init. Sobrang init, tapos yung biglang may uulan. Pero ang bulutong naman nakukuha rin yan sa mga kagat-kagat din ng yan eh. Kundi lamok yung mga hanip, yung sa mga inahin na nakasama dun sa yung parang kuto, mga ganun. Ito, gumaling na rin to, na? Ito, wala. Oo, may chance sila, tinutubuan talaga ng mataba, may katawan nila eh, di ba? Oo. Okay naman yung katawan nila, ang problema nga doon, yung iba, tinatamad kumain dahil yun nga, may bulutong sila doon pati sa dila. Kailangan mga kabrad, pagka yung ganun siya na nakita nyo na buksan nyo yung bibig ng sisiw, tingnan nyo sa ibabaw ng dila. Pag meron, tuklapin nyo yun. Ito, pagaling na rin to. Ayan. Ito, wala to. Ito, dati to, meron dyan sa yan, dito sa talukap ng mata. Ayun, gumaling na. At syaga rin to ni Joel dahil yan, well, tinan mo, Unang batch. Ayan, ganyan, Kailan tanggalin mo yan? Yan yung matandang pabo. Saka mo lalagyan ng ito. Langib yan eh, ayan Ano? Andun, kaputan.
So, parang ito, mga ano ito, no? Oh, laki, oh. Yan ang mga kabrad, yun ang mahirap pagka yung ganyan. Yung ganyan ito na. Barado ng ilong. Pati sa pagtuka niya, problemado pa siya. Yan ako sa video. Malikot. So ito mga kabrad, pakikita ko sa inyo paano ginagawa. So ito mga kabrad, kung mapapansin nyo yan, ayan, ito siya. Kailangan nyo tuklapin yan para, ayan. Huwag kayong madali naman tuklapin yan, ayan. Natuklap siya. Tapos, tsaka nyo ngayon, ito, yung, tsaka nyo ngayon ng betadine. Ayan. Betadine na merong paminta. Ayan, so ayan. Ganyan ang ginagawa natin mga kabrad. Tutuklapin nyo lang. Ayan. Ayan, o. Pansin nyo, tutuklap. Natutuklap naman siya. Hindi naman ano yun sa ano dahil kumbaga yun yung parang naging langib yun eh. Langib. Ayan. So, ayan. So, ayan mga kabrad, ganun, tutuklapin nyo yung pinaka, ano, para pumasok yung pinakagamot natin. Okay. Ito, cardio na yata ito. May crack. So yung mga kabad, kailangan lang talaga, tsatsagain lang natin talaga yan. Ito sigurado to sa bibig, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Ayan, sa loob. Sa mata, oh. Ito pagaling na, ayan, oh. No? So, okay din, hawain na sila ng kaminte. Ito, kamukha nito, napakadami, oh. Ito. Tingin ko ang pabo talagang ano sa ano no? Madaling bulutungan no? So ngayon lang kami mga kabrad dito yung taon nito talagang tinamaan kami talaga ng puro bulutong yung karamihan. Higit sa lahat dito sa ating mga pabo. So ngayon dahil ang pagkain nila, yun na nga, hinahaluan na natin ng pamintang buo, ng pamintang pino. At least kahit paano makaka-recover na yan. Wala na yung... Ito, pagaling na rin to.
Pero ano na yan, kasi ano eh, napakain na natin ng ito, ikot na naman. May bula ka pa ba, ba? Dagdagan natin pa ng konting betadine. Ito na gamit natin dyan mga kabrad. May bulak, betadine, tapos meron tayong lagayan na maliksi. Yan, no, sa gilid niya. No. Ito mga kabrad kasi naghahawa-hawa na lang sila niyan eh. Ito, konti lang yung ano nito. So ayan o. Kita nyo sa may ano pagitan ng ano niya sa paikot. Meron tayong isa nakuha. Tinanggal natin sa dila. So, tapos yung ilong niya nababarahan eh oh. Ito mga kabrade, ano, nakabukol, ano siya. Pwede nyo itong tuklapin. Tutuklap naman yan. Yan, o. Okay. Na. Wala na. So, ang daming mga kabrad, natapos na nating tanggalan ng langib, yung kanilang bulutong, at nalagyan na rin natin sila ng betadine. Ito mga kabrad, yung mga natanggal natin sa kanila. Ayan, ito yung mga ganyan. Ito. Yung iba, magagaling na iba dahil nung nakaraan pa, inano ng Joel yun, nilagay na ni Joel ng ano siya, ng betadine. Pero ngayon, ang ginawa namin, paminta na nilusaw dun sa betadine, yung patuka natin, yun o, naubos na o. Kaya labas at loob, ano siya, nagagamot natin. Ito mga kabrad, sayang kasi yan. Kaya ngayon, nililipat na ni Joel para ngayon, siguro, mula ngayon, tuwing ikatlong araw, lalagyan natin sila ng betadine.
na merong halong pinong paminta. Yan. Para agapan lang natin mga kabrad. Meron niya tayo dito ano, medyo kumbaga yung malala niya, pati yung sa loob ng bibig niya meron na. Kaya ito yun. Buti at least kahit paano nakakakain pa to. Ang mahirap niya yung talagang hindi na siya makatuka. Siguro yung mga nakaraan yun, yung mga nawala na, yung naubos, yung marami kasi na bulutong nung nakaraan. Ito nga ang inaano natin mga kabrad dito, maparami natin yung pabo natin para siyempre iba pa rin ang marami kang pabo pagdating lalo na ng harvest time, di ba? Meron tayong pabo, meron tayong mga pato, ayan. Meron tayong mga manok. Kamukha nito isang natin, ang laki ng breeder na ang ano natin na yan, no? Ang laking roster niyan. Diba? So ngayon, pararamihin natin sila mga kabrad. Mapato man, mamanok, mabib, mapabo. Pero siyempre, ang pabo mas maselan kesa sa mga bibi or manok. Diba ang selan talaga nitong pabo. Ngayon, ang gagawin naman natin pakain dito mga kabrad na yung chick booster na kinakain nila, haluan na ni Joel ngayon ng everyday na paminta. Masasanay na sila doon. Sili din siguro, sa tingin ko, parang sili okay din. Pero sinubukan natin tong paminta, pero nung nakaraan kasi, mayroon kaming tinesting ni Joel, si Joel, sa betadine lang. Pero effective naman pagka ang sinyalis na magaling na yung ang bulutong na isang pato, yung maitim, umiitim siya. Nagpa-flop. So ito, bago lang silang nagano. Dahil mga nakaalsa, para kung kumbaga sa ano yung kung sa tao, parang kulugo. Anong ganun. Pero ang gagawin nyo nga dun mga kabrad, tutuklapin nyo yung pinakalangib at para nun, tsaka yun yung pipindutan nyo ng, ano, ng betadine na may halong paminta. So yan, okay na. Basta gano'n na lang, well, yung chick booster, haluan mo na kagad ng ano yun. Mamanok. Masisiw yung sisiw natin ng ano. Hindi, yung ano siguro, yung paminta rin. Oo, samahan mo na ng paminta. Hindi na natin sila yung gaganto mga sa pabo. Kasi yung pabo malala eh. Yung sa ano, basta't kumain sila ng may pamintang pino. Ano naman eh, effective eh. Diba? Nakakita mo yung nakaraan natin yung ano. Kaya lang ngayong panahon nito talaga yung dumagsa yung ano. Kumbaga yung hindi namin nagamot ng mga nakaraan, nahawa na ng nahawa. Kaya dumami. So, okay. So, ayan nga mga kabrad, at least kahit paano, sana meron kayong na pulot na konting idea na sana makatulong din sa kamukha ko na ng mga nag-aalaga ng manok at saka mga pabo. Ngayon kasi ang mga kalaban natin ngayon sa ganyan, kamukha nitong bulutong, merong nabibili pero hindi siya parang hindi siya epektibo na gamot. Buti sana kung nabaksin natin ito. May baksin naman yata ng sa bulutong para sa ating mga alagang manok. Pero ngayon, ang ginawa naman namin ni Joel, kasi nung mga nakaraan, betadine lang ang ginagamit ni Joel. So, yung mga nagamot niya ng betadine, napansin ko gumaling. Kaya lang, siyempre, yung mga hindi, natin napansin na kasalukuyang sumusulpot pa lang na bulutong, yun yung ngayon dumagsa, sumobrang dami. Yan nga, nung chinik namin ni Joel, ang dami na pala, pati minsan yung meron nga 3 ata o 4 yung nakita natin na meron pa sila sa dila. Binaklas natin yun nasa dila, tinanggal natin yun. At yun nga, saka natin nilagyan ng betadine na may halong pinong paminta. So yun lang mga kabrad, sana kahit pa paano nakapulo tayo ng konting kaalaman dito sa ating mga alaga at dito sa ating pagpa-farm. Kaya muli mga kabrad, maraming salamat sa ating lahat. God bless po.
Yun.